Breaking news mga kabayan. Pagkatapos ng Amerika, France posibleng makipaggera na din sa Iran. Pangalawang breaking news, Amerika at Israel sabay na umatake sa mga pro-Iranian targets. Pangatlong breaking news, President Trump gustong makipag-usap sa Iran tungkol sa nuclear deal. At pang-apat na breaking news, China, tinatakot na din ba ang Australia? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nag-warning ang Foreign Minister ng France sa posibilidad ng kaguluhang militar kung walang mararating na bagong kasunduan hinggil sa nuclear program ng Iran. Sa isang mataas na antas ng pagpupulong tungkol sa Iran na pinamunuan ni Pangulong Emmanuel Macron nitong Miyerkules, sinabi ni Foreign Minister Jean-Noël Barrot na lumiliit na ang window of opportunity para sa diplomasya kaugnay ng Tehran. Nagsusumikap ang mga bansang Europeo na lumikha ng landas para sa diplomasya upang makamit ang kasunduan na pipigil sa uranium enrichment ng Iran bago sumapit ang kalagitnaan ng taon at bago ang October 2025 deadline, kung kailan mag-expire ang mga parusang ipinataw ng UN na kaugnay ng kasunduan noong 2015. Mariing itinanggi ng Tehran na sila'y naghahangad ng nuclear weapon. Iginiit nilang mapayapa ang kanilang programa. Lumiliit na ang window of opportunity. Ilang buwan na lamang bago ma-expired ang kasunduang ito. Kapag nabigo, tila halos hindi maiiwasan ang isang kaguluhang militar, sabi ni Barrot sa parlamento. Nananatili ang aming tiwala at paninindigan. Dagdag ni Barrot, hindi kailanman dapat magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Binanggit din niyang prioridad ng France ang pagkakaroon ng nasusuri at pangmatagalang kasunduan upang limitahan ang mga aktibidad nuklear ng Iran. Ang 2015 Joint Comprehensive Plan of Action na nagbigay ng sanction relief kapalit ng mga limitasyon sa programang nuklear ay nagkolapse ng kusa noong umatras si President Donald Trump noong 2018 at muling ipinatupad ang mabibigat na sanctions. Mula noon, lumampas na ang Iran sa mga limitasyong itinakda ng kasunduan at nakagawa ng mga stock ng uranium na may mataas na antas ng fissile purity. Higit pa sa kinakailangan para sa enerhiya at halos sapat na para sa paggawa ng sandatang nuklear. Samantala, sa iba pang mga balita, nagbigay ng ultimatum si Donald Trump na ilang linggo na lamang ang natitira upang makabuo ng bagong kasunduang nuklear. At kasabay nito'y pinipilit niyang pataasin pa ang pressure mula sa mga kaalyado ng Tehran. Nagbabala ang France nitong Miyerkules na magiging inevitable ang digmaan kung hindi makikipagkasundo ang Tehran sa isang kasunduan ukol sa atomic agreement kasama ang Washington. Ayon sa mga Houthi, isang rebelding grupong sinusuportahan ng Iran, 6 na katao ang napatay sa panibagong serye ng mga pag-atake sa mga lugar na nasa ilalim ng kanilang kontrol, kabilang ang isang gwardiya sa isang communication tower. Inakusahan din ng mga Houthi ang Estados Unidos na tinarget ang isang proyekto sa patubig sa Mansuria District ng Hodeidah Governorate na ikinamatay ng 4. Tinatayang 17 airstrikes ang tumama sa Saada, malapit sa hangganan ng Saudi Arabia. At isa pa ang napatay sa pantalan ng Ras Isa sa Hodeidah, ayon pa rin sa grupo. Simula noong March 15, halos araw-araw na ang mga pag-atake ng US sa mga lugar na hawak ng mga rebelde sa Yemen matapos ilunsad ng Washington ang kampanyang pambobomba. Nagpapakawala ng mga missile ang Estados Unidos mula sa kanilang mga destroyer at nagpapalipad ng mga fighter jet mula sa malapit na aircraft carrier, ang USS Harry S. Truman. Ayon sa mga Houthi, umabot na sa 67 katao ang napatay sa kampanyang pambobomba ng Amerika na binubuo ng mahigit 200 airstrikes. Samantala, inilunsad naman ng Israel ang malawakang pag-atake sa Syria upang pahinain ang kakayahang militar ng bagong rehimen doon. Tinarget ng Israel ang mga military base at iba pang infrastruktura sa mga lungsod ng Damascus, Hama at Homs noong Miyerkules. Halos tuluyang nawasak ang military airport sa Hama at maraming sibilyan at sundalo ang nasugatan, ayon sa pahayag ng Syrian Foreign Ministry. Sa iba pang mga balita, seryosong pinag-iisipan ng White House ang alok ng Iran para sa indirect nuclear talks
kasabay ng pagdagdag ng puwersang militar ng US sa gitnang silangan, sakaling piliin ni Pangulong Donald Trump ang pag-atake sa mga nuclear facility ng Iran. Ayon sa ulat ng Axios, na tumukoy sa dalawang opisyal ng US na hindi pinangalanan, kasalukuyang may palitan ng pahayag, banta, at lihim na liham sa pagitan ng US at Iran hinggil sa programang nuklear ng Islamic Republic. Sa isang liham na 3 linggo na ang nakalilipas, nagbigay si Trump ng 2 buwang palugit para sa usapan na tinanggihan ng Iran para sa direktang negosasyon, ngunit bukas sila sa mga pag-uusap sa pamamagitan ng Oman. Noong linggo, nagbanta si Trump, kung hindi sila makikipagkasundo, magkakaroon ng pambobomba. Isang pambobombang hindi pa nila kailanman nasasaksihan. Kamakailan, nagpadala ang US ng mga stealth bomber at karagdagang aircraft carrier sa Middle East at sa Indian Ocean, na nasa range na kaya ng tamaan ang parehong Yemen, kung saan tinatarget ng mga jet ng Amerika ang mga Houthis na sinusuportahan ng Iran at ang Iran mismo. Ayon sa ulat ng Axios, tinanggap ng White House nitong weekend ang formal na tugon ng Iran sa liham ni Trump. Isang opisyal ang nagsabing naniniwala silang mas malaki ang posibilidad ng tagumpay sa direktang negosasyon, ngunit open pa rin sila sa mga indirect talks. Parehong nagsabi ang 2 opisyal na wala pang final decision. Isa sa kanila ang nagsabi, matapos ang palitan ng liham, kasalukuyan naming sinusuri ang susunod na mga hakbang upang masimulan ang usapan at pagtatayo ng tiwala sa mga Iranian. Samantala, sa iba pang mga balita, ang China ay nagpadala lamang ng warships sa paligid ng Australia nang walang babala. Nakakagulat, sa loob ng halos 1 month, isang Chinese flotilla ang lumibot sa bansa, naglayag sa mga pangunahing cities at nagsagawa pa ng live fire drills nang hindi sinasabi sa Australia o sa mga allies nito. Isang training exercise, isang power move, o isang warning. Ano man ang China's intentions, ang Australian officials ay nabigla at ang mga implikasyon ay higit pa sa military posturing. Kaya ano ang gustong patunayan ng Beijing at ano ang ibig sabihin nito para sa Australia's security? Hatiin natin ito. Magsisimula tayo sa isang pagbubuod ng kung ano talaga ang nangyari bago nating suriin ang posibleng kahulugan nito at kung ano ang maaaring ipahiwatig nito para sa Australia, sa mga allies nito at sa mas malawak na region sa hinaharap. Ayon sa pag-uulat ng New York Times at iba pang publications, noong unang bahagi ng February ng taong ito, isang flotilla ng Chinese warships ang tumawid sa Torres Strait, hilaga ng Australia. Ang flotilla ay binubuo ng 3 vessels sa kabuuan, ang destroyer na CNS Xinyi, ang frigate na CNS Hengyang at isang replenishment ship na tinatawag na CNS Waishanhu. Hindi nagtagal bago napansin ng Australian Defence Force ang mga ships na ito at sinimulang subaybayan ang mga ito sa suporta mula sa New Zealand. Pinanood nila habang ang flotilla ay nagsimula ng isang buong circumnavigation ng Australia. Nagsimula ito sa paglalayag patimog sa kahabaan ng silangang bahagi ng nation. Iyon ang kung saan naninirahan ang malaking bahagi ng populasyon ng Aussie sa mga coastal cities tulad ng Brisbane at Sydney. Ang bigla at hindi inaasahang pagkakita ng Chinese warships sa baybayin ng Sydney ay nakakabahala para sa mga mamamayan ng Australia at isang pakiramdam ng pagkabalisa ang nagsimulang mamuo. Ngunit ang sitwasyon ay malapit nang magkaroon ng mas dramatikong pagbabago. Ang pinaka nakababahala sa lahat ay ang Aussie Defence Force ay walang ideya. Noong February 21, isang commercial passenger jet, Virgin Flight 161, ang bumiyahe mula Sydney, Australia, patungong Queenstown, New Zealand at lumilipad ito sa ibabaw ng Chinese flotilla sa Tasman Sea. Sa radyo ng jet, narinig ng piloto ang isang warning mula sa mga Chinese ships na nagpapakita na malapit na silang magsimula ng live fire exercises. Nag-aalala, mabilis na tinawagan ng piloto ang balita sa Australian Aviation Authority na naglabas ng hazard alert at mabilis na nag-utos na ilihis ang lahat ng flights na dumadaan sa lugar na iyon. Literal na dose-dose ng mga planes, 46 sa kabuuan, ang kinailangang ilihis ng araw na iyon upang maiwasan ang anumang potensyal na panganib mula sa weapons ng warship, at ang radio warning ay hindi lamang isang drill o isang error. Humigit kumulang alas 9:30 ng umaga, ang mga Chinese ships ay talagang nagsimulang magpaputok
na nagpapasabog ng mapanirang weapons sa ibabaw ng katubigan. May layong 300 nautical miles lamang mula sa Aussie coastline at milyon-milyong tao. Nang makumpleto ang live fire drills, ang flotilla ay nagpatuloy sa paligid ng gilid ng Australia. Dumaan ito sa kahabaan ng southern coast, naglalayag papasok at palabas ng exclusive economic zone waters ng Australia, na siyang mga tubig kung saan ang Australia ay may eksklusibo at soberanong karapatang gamitin para sa fishing, fuel at iba pang purposes. Pagsapit ng March 4, ang flotilla ay nakarating malapit sa Perth, ang pinakamalaking city sa western coast ng Australia. Narating din nito ang pinakamalapit na punto nito sa mainland, 170 nautical miles lamang ang layo, bago nagpatuloy pa hilaga at tuluyang umalis sa Australian area patungo sa Indonesia. Sa loob ng 1 month, ang Chinese warships ay naglayag sa buong paligid ng Australia. Hindi ito normal. Sa katunayan, ito ay unprecedented. Ito ang unang pagkakataon na ang China ay nagpadala ng alinman sa mga naval vessels nito sa timog para sa training exercises. Ang uri ng paggalaw ng flotilla ay hindi rin inaasahan dahil ang China ay hindi nagbigay ng advance notice sa Australia o New Zealand tungkol sa mga planong aktibidades nito. Hindi rin nito naramdaman ang pangangailangang alertuhan ang Australian government o military tungkol sa intensyon nitong magsagawa ng live fire exercises. At dahil lamang sa isang pilotong iyon, kaya naalertuhan ang bansa at nakakilos ang aviation authorities. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Kung susundin natin ang sinabi ng China, ang buong pangyayari ay pinalalaki lamang ng media. Si Zhao Qian, ang China's ambassador sa Australia, ay nagpahayag bilang isang major power sa region na ito. Bilang isang country na may napakaraming bagay na dapat alagaan, normal lamang para sa China na magpadala ng kanilang mga vessels sa iba't ibang bahagi ng region upang magsagawa ng iba't ibang uri ng aktibidades. Sa madaling salita, sinasabi niya na ang China ay may karapatang ipadala ang mga ships nito kung saan nito gusto at hindi na kailangang mag-alala ang mga Australians o sino man tungkol dito. Gayon din, mula sa Chinese perspective, hindi na kailangan ng country na maglabas ng anumang uri ng apology o explanation. Nagpapatupad lamang ito ng routine training exercises na regular nitong ginagawa sa iba pang katubigan sa paligid ng Asia at Indo-Pacific region. Mula sa one angle, may ilang katotohanan sa paninindigan ng China. Technically, walang illegal sa ginawa nila. Habang ang Australia ay gumagamit ng eksklusibong fishing at management rights sa exclusive economic zone waters nito, ang mga ships mula sa ibang nations ay malaya pa ring maglayag sa loob nito. Ang China ay nasa loob ng karapatan nitong ipadala ang mga ships sa rutang iyon at walang kinakailangang mali sa kanilang paglalayag sa buong paligid ng Australia. Gayunpaman, ang pagpili ng China na gawin ito ay hindi karaniwan. At ang desisyon na huwag magbigay ng notice tungkol sa live fire exercises ay mas kakaiba pa. Typically, ang military forces ay magbibigay ng approximately 24 to 48 hours na notice sa mga relevant governments bago magsagawa ng anumang ganoong exercise. Ito ay isa lamang sa mga dahilan kung bakit ang Australia ay nagkaroon ng kritikal at nag-aalalang pananaw sa mga pangyayaring ito. Si Andrew Shearer, Director General ng Australia's Office of National Intelligence, ay tinawag ang move na isang provocative one. Sinabi niya, ang aming preliminary view ay ang deployment ay nagpapakita ng lumalaking capability ng China na magproyekto ng military power sa aming immediate region na ngayon ay sinasabayan ng lumalaking intensyon na gawin ito. At least, ilan sa mga aktibidades nito ay tila idinisenyo upang maging provocative. Hinuhusgahan namin na nilalayo ng Beijing na gawing normal ang ganitong uri ng presensya, hubugin ang tugon ng mga nasa region, at obserbahan at matuto mula sa aming mga reaksyon. Si Judith Collins, Defense Minister ng New Zealand, ay sumang-ayon sa mga alalahanin ni Shearer na nagsasabing, ang mga weapons na mayroon sila ay lubhang capable, habang binabanggit na ang gayong malakas na Chinese force ay hindi pa nakikita sa lugar na iyon. Sa loob ng Australia, maraming pagprotesta sa sitwasyon. Ang ilang bahagi ng media ay pumuna sa Defense Force dahil sa kakulangan nito ng intel tungkol sa sitwasyon, at si Admiral David Johnson, ang Defense Force Chief,
ay napilitang aminin sa parliament na ang force ay nalaman lamang ang tungkol sa live fire exercises 28 minutes matapos itong magsimula salamat sa tip mula sa Virgin Pilot. Ito ay nagpapakita ng nakababahalang kakulangan ng awareness sa hanay ng Defense Force, lalo na pagkatapos nitong sinabi na malapit nitong sinusubaybayan ang mga ships mula nang pumasok ang mga ito sa Aussie waters. Kaya kailangang itanong, paano hindi nalaman ng Defense Force ang anumang live fire kung tila sinusubaybayan nito ang mga ships sa lahat ng oras? Naglalaro rin ito sa mga nakatagong pangamba na ngayon ay pinalala pa tungkol sa relatibong kahinaan ng Australian Naval Force kumpara sa lumalaking Chinese one. Sa katunayan, isa sa pinakamapaminsalang statistics na lumitaw pagkatapos ng kwentong ito ay ang maliit na flotilla ng Chinese ships ay may 144 missile launchers sa pagitan nila at iyon ay maliit na bahagi lamang ng buong force ng Navy ng China. Sa kabilang banda, ang buong fleet ng warships ng Australia ay mayroon lamang 200 launchers sa kabuuan. Para mas lumala ang sitwasyon sa panig ng Aussie, ang parehong fuel tankers ng country na mahalaga para sa pagpapanatili ng anumang uri ng long-range operation ay wala sa serbisyo sa kasalukuyan. Sa madaling salita, sa panahong ang naval force ng China ay mas malakas kaysa dati, ang Australia ay nasa isa sa pinakamahinang punto nito. At habang may mga pagpapabuti na inanunsyo sa Aussie Navy, ang mga iyon ay hindi makikita sa loob ng at least another 5 years kung hindi, mas matagal pa. At maaaring ito ang bahagi ng dahilan kung bakit nagpasya ang China na ipakita ang lakas ng naval nito sa ganitong paraan. Maraming tao ang nakakita sa buong act bilang isang dominance, isang paraan para patunayan ng China na maaari nitong ipadala ang mga warships nito saan man nito gusto, kailan man nito gusto, nang may kahangahangang bilis, force at efficiency, at ang mga kalapit na bansa ay kakaunti lamang ang magagawa bilang tugon. Sa paggawa nito, hindi lamang ipinagmamalaki ng China ang kapangyarihan nito, pinapatunayan din nito na kung gusto nito, halimbawa, harangin ang mga pangunahing trade routes sa paligid ng Australia o mga nakapalibot na katubigan, magagawa nito. O mas dramatiko pa, kung gusto nitong salakay ng Australia at magsagawa ng matagalang naval attack sa nation, talagang may kapangyarihan itong gawin iyon. Si Rowan Moffat, former Deputy Chief ng Australian Navy, ay binuod ito sa nakababahalang mga salita. Sinabi niya, unti-unti ngunit napakatatag nilang ibinabahagi ang kanilang kapangyarihan. Ipinapakita sa mundo na kaya nila maging saan man nila gusto, kailan man nila piliin. Wala kaming nakikitang dahilan upang magmungkahi ng intensyon na gamitin ang kanilang capability laban sa amin ngayon. Bilang tugon, noong 2020, ang China ay nagpataw ng multiple restrictions sa mga Aussie exports na nagdulot ng malaking dagok sa ekonomiya at trade ng country. Mabilis na tumaas ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at ang Australia ay nagsimulang mas tumagilid sa US para sa proteksyon at suporta. Si Albanese ay nanungkulan noong 2022 at gumawa ng mga hakbang upang payapain ang lumalagong tunggalian ng bansa sa China. Ngunit tinawag ng ilang kritiko ang pamamaraang ito na masyadong malambot. Halimbawa, sinabi ni Shadow Defense Minister Andrew Hastie na sinubukan ng China ang Australia at nabigo si Albanese. Sinabi ni Hastie na kung ginawa ng Australia ang parehong uri ng bagay sa South China Sea at ginulo ang mga Chinese commercial flight paths, magbabayad tayo ng malaki bilang isang bansa. Ipinahayag din ng iba ang mga komento ni Hastie. Si Marcus Hellier, isang senior analyst na nagtutok sa defense economics at military capability, ay partikular na mapanlait na nagsasabing, ipinapakita sa atin ng mga Chinese ang ating kahinaan sa ating sariling bakuran at hindi man lang tayo makapaglayag sa paligid ng ating sariling bansa. Talagang ipinapamukha nila ito. Gayunpaman, sinabi ng mga taga-suporta ni Albanese na walang gaanong saysay ang anumang uri ng retaliation. Itinuro rin ni Albanese mismo na ang mga Australian naval vessels ay madalas na naglalayag sa South China Sea at ang parehong bansa ay may karapatang magpadala ng mga vessels kung saan nila gusto para sa training at mga katulad na purposes. Samantala, habang nagtatalo ang mga Australian politicians tungkol sa sitwasyon, mere weeks bago ang susunod na federal election ng nation, maraming eksperto ang nagpahayag ng pagkabahala
tungkol sa mas malalim na kahulugan sa likod ng mga aksyon ng China. Several ang nagturo sa nakakaintrigang timing ng paglalayag ng flotilla. Nangyari ito hindi katagalan matapos lumapag ang isang American nuclear submarine sa isang naval base na hindi kalayuan sa Perth sa Western Australia. Isang importanteng US military official ang bumibisita rin sa Canberra, ang Australian capital noong panahong iyon. Sa makatuwid, maaaring ipakahulugan na ang China ay hindi lamang nagbibigay ng pahayag sa Australia, kundi pati na rin sa United States sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas ng naval nito. Maaaring ito ay direktang tugon sa kamakailang wave ng tariffs na ipinataw ng US sa China, bukod sa iba pang bansa. Bukod dito, ang lahat ng mga aksyon na ito ay nangyari ilang sandali lamang matapos ang ikalawang presidential term ni Donald Trump na nagdala ng ilang malalaking pagbabago sa US foreign policy. Malinaw na kinuha ni Trump ang isang America First approach. Ipinakita niya ito ng malinaw sa pamamagitan ng pagputol ng tulong sa Ukraine sa isang move na epektibong tumutulong sa agresyon ng Russia sa Europe at naglalagay sa kontinent sa mas mapanganib na posisyon. Dahil dito, lumitaw ang mga tanong tungkol sa kung gaano katatag ang US sa ilalim ni Trump sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. O gagawin ba ni Trump ang parehong approach at hahayaan ang mga bansa tulad ng Taiwan at maging ang Australia na ipagtanggol ang kanilang sarili kung magpasya ang China na palawakin ang sakop nito o magsagawa pa ng invasion? Ang gayong ideya ay maaaring mukhang hindi kapanipaniwala, ngunit may mga batayan para sa mga tao sa bahaging ito ng mundo na matakot, at ang ideya ng China na magsagawa ng military action ay hindi imposible. Sa katunayan, maraming senyales ang nagmumungkahi na ang China ay maaaring may ilang dramatikong pangmatagalang plano sa hinaharap. Kapansin-pansin nitong pinalalawak ang naval force nito sa mga nakaraang taon na nagtatayo ng isang napakalaking fleet ng warships na may sapat na weaponry upang maliitin ang anumang iba pang force sa Asia. At nakita natin ang mga ships na iyon hindi lamang sa Australian waters, kundi pati na rin sa iba pang areas. Sa mga nakaraang panahon, halimbawa, may mga ulat ng mga Chinese warships na naglalayag sa paligid ng Vietnam, Taiwan at Japan sa numerous occasions. Kamakailan lamang ay ibinunyag pa ng Defense Minister ng Japan na ang mga Chinese ships ay namataan sa katubigan sa paligid ng Ryukyu Islands, isang maliit na chain na naghihiwalay sa Japan at Taiwan na umabot sa 68 times noong 2024. Para sa paghahambing, ang mga ships ng China ay nakita lamang sa lugar na iyon 21 times noong 2021. Ito ay yet another example kung paano itinutulak ng China ang naval forces nito further and further away, na gumagawa ng mas maraming biyahe at training exercises, at marahil ay tinitingnan kung hanggang saan ito maaaring lumawak nang hindi humaharap sa anumang tunay na paghihiganti. What's more, it's well known that Chinese leader Xi Jinping hopes to one day take over Taiwan entirely. Ang bansa ay maaring magkaroon pa ng mga pakinabang sa hinaharap upang palawakin ang impluensya nito at palakasin ang pandaigdigang katayuan nito, lalo na kung hindi hahadlang ang US. Si Peter Harcher na sumusulat sa Sydney Morning Herald ay mahusay na binuod ito na nagsasabing, ipinapakita ng Navy ng China ang kahinaan ng Australia sa mismong sandali na ipinapakita ng US ang kawalan ng maasahan ng Amerika. Sa teorya, ang Australia ay hindi dapat masyadong mag-alala. Salamat sa AUKUS Agreement. Ang AUKUS ay isang security pact sa pagitan ng Australia, United Kingdom at US na naglalayong itaguyod ang seguridad at katatagan sa Indo-Pacific region. Ipinatupad ito noong 2021 sa panahon ng Biden administration, at ang malaking bahagi ng AUKUS Agreement ay kinabibilangan ng Amerika na nagpapadala ng mga nuclear-powered submarines sa Australia bilang isang malakas na deterrent sa anumang Chinese military actions. Gayunpaman, tulad ng nabanggit, ang AUKUS ay ipinatupad sa ilalim ni Biden. Si Trump ay hindi katulad na uri ng presidente at pinatunayan na higit pa siyang handang baligtarin ang mga aksyon na ginawa ng kanyang hinalinhan. Ang mga alalahanin tungkol sa mismong issue na iyon ay lumala pa noong unang bahagi ng taong ito nang sa isang press conference, tinanong si Trump kung tinalakay niya ang AUKUS initiative sa British Prime Minister. Tila kakaunti ang nalalaman ni Trump tungkol sa agreement na tumugon
What does that mean? Mula noon, pinababa ng mga Trump officials ang mga komento ng presidente. Sinabi ni Defense Secretary Pete Hegseth na si Trump ay lubos na may alam at sumusuporta sa AUKUS agreement. At dahil ang Australia ay nakapagbayad na sa US ng mahigit kalahating bilyong dolyar para sa nabanggit na nuclear subs, ang AUKUS sa pangkalahatan ay kumakatawan sa isang magandang deal para sa Amerika. Kaya kakaunti ang dahilan upang maniwala na maaaring bawiin ito ni Trump. Sinabi rin ng isang US defense official na si Hegseth at ang administration ay malapit na sumusubaybay sa mga pangyayari sa Australia, na nagsasabing alam namin ang mga aktibidades na ito at malapit naming sinusubaybayan. Gaya ng sinabi ni Secretary Hegseth, ang China ay isang peer competitor na may capability at intensyon na pagbantaan ang ating pangunahing national interests sa Indo-Pacific at prioridad ng department ang pagpigil sa China. Gayunpaman, tila hindi natitinag ang China. Sa X, kamakailan ay nag-tweet ang Chinese Embassy kung digmaan ang gusto ng US, maging ito man ay isang tariff war o isang trade war o anumang iba pang uri ng digmaan. Handa kaming lumaban hanggang sa huli. Ito ay isang matapang na pahayag at isang senyales ng lumalaking kapangyarihan at kumpiyansa ng China sa posisyon nito. Ito rin ay yet another sign ng tumataas na tensyon sa pagitan ng China, US at iba pang Western nations kasama ang Australia. At ang lahat ng mga factors na ito ay naglalagay sa Australia sa isang napaka-uncertain at mapanghamong posisyon. Mula nang maupo siya sa kapangyarihan, sinubukan ni Prime Minister Albanese na balansehin ang relasyon sa pagitan ng China at US na nagsasagawa ng isang delikadong balancing act sa daan. Nagsumikap siyang pag-aanin ang relasyon kay Xi Jinping sa one hand habang isinusulong din ang mga initiatives tulad ng AUKUS upang makakuha ng proteksyon at suporta mula sa US at iba pang allies. Ngunit ngayon, ang Australia ay humaharap sa isang uri ng crisis at ang balancing act na iyon ay magiging mas mahirap panatilihin. Ang flotilla ay maaaring maliit lamang at walang nasaktan sa mga aksyon nito. Gayunpaman, malinaw na mayroon ng precedent na naitatag. Ang Navy ng China ay patuloy na lumalakas at ito ay lumalawak ng palayo at palayo sa buong regiyon sa mga katubigan na dating lampas sa sakop nito. Ito ang unang pagkakataon na nakita natin ang mga Chinese warships sa timog, ngunit tiyak na hindi ito ang huli. At sa bawat paglawak, nagpapadala ang China ng isang mensahe. Isang mensahe ng lakas, superioridad at dominance na walang ibang nation, maliban sa US, ang makakatapat. Ngunit ngayon ay itatanong namin sa inyo, dapat bang patuloy na magtrabaho ang Australia tungo sa mas mahusay na koneksyon sa China upang mapabuti ang trade, ang economy at general stability? O dapat ba itong magtrabaho ng higit pa sa pagpapabuti ng relasyon nito sa Trump administration upang matiyak na mananatili itong ligtas, secure at protektado ng makapangyarihang American military? O gaya ng nararamdaman ng marami sa loob ng bansa, kailangan bang mas magtuon ng pansin ng Australia sa sarili nito? Dapat ba nitong bigyang prioridad ang sarili nitong military force? Maglagay ng mas maraming pera at energy sa pagpapabuti ng Navy nito at patatagin ang napakalaking coastline at maritime territory nito? Habang pinag-iisipan ng Australia ang mga dilemas na iyon at pinagpapasyahan ang pinakamahusay na susunod na mga hakbang, ipaalam sa amin kung ano ang inyong iniisip. At maraming salamat gaya ng lagi sa panunood.